Pagkuha ni Gemma Galanza sa kanyang first ever international medal sa CV League, mapupurnada. Brazilian coach Jorge De Brito, pinaasa-asa si Gemma Galanza. Power tripping to the highest level. Pinoy volleyball fans, galit sa dayuhang coach. Sakripisyo ni Gemma Galanza na iwan ang creamline at mag-focus sa national team, nawala ng saysay. Nakakalungkot na balita mga ka-volleyball fans. May last-minute changes ang Alas Pilipinas Final 14 para sa 2024 CV League. Gemma Galanza out. Ara Paniki in. Yes, you heard it right mga ka-volleyball fans. Tinanggal last minute ni Coach Jorge De Brito ang Darna ng PVL at ipinalit ang batang spiker mula NU na si Ara Paniki. Galit na galit ngayon ang mga CCS fanatics dahil sa pangpa-power trip ni Jorge De Brito kay Kumare. Matatandaan na iniwan ni Gemma Galanza ang Creamline Co-Smashers upang mag-focus at makatulong sa Alas national team. Ngayon, lahat ng paghihirap ng ating Gemma Galanza ay nabaliwala at nawalan lamang ng saysay. Beach 2 ng Vietnam, dark horse sa V-League. Thailand, kabado to the max. Gintong medalya, masilat kaya ni Beach 2 laban sa Thailand team? Naging sentro ng usapin at kontrobersya si Vietnam superstar Beach 2 matapos ang back-to-back historic wins ng Vietnam sa recently concluded FIVB Challenge Cup 2024. Kung saan nakuha ng Vietnam ang kauna-unahang medalya nito taking the bronze medal. Kadikit ng pagsikat ng Team Vietnam sa international stage ay tila nanganganak ang mga bumabatiko sa Vietnam. Lalo na sa isang manlalaro ng Vietnam na tingin ng karamihan ay hindi dapat mapabilang sa women's division. Ang naturang player ay si Beach Tuen, ang 6'2" power opposite hitter ng Vietnam, na maituturing na lone player ng Vietnam na siyang gumawa ng lahat ng puntos upang maitala ang Vietnam sa kasaysayan ng international volleyball. Ayon sa isang panayam kay Flight Lieutenant Chanarit Wong Prasert o mas kilala sa tawag na teacher team ng Thailand, and I quote, "The gender test is related to the International Olympics. They have rules for all sports federation to accept gender based on each country's birth certificate. The Asian Volleyball Federation is also uncomfortable with this issue, so they have had the federation's medical team send the matter to discuss with the International Volleyball Federation twice. And they have received the same answer that we must respect individual rights, as the International Olympic Committee upholds." Nangangahulugan lang ito mga ka-volleyball fans na isang malaking tinik si Beach Tuen sa Team Thailand, kung saan posibleng ma-elbow ng Vietnam ang Thailand sa kahit na anong volleyball event pa yan, including Southeast Asian Games. Bukod kay Beach Tuen, ay kailangan din bantayan ng Alas defenders ang tunay na heart and soul ng Team Vietnam. Dahil host nation ang Vietnam, ay tiyak na magpapakitang gilas sa kanyang mga kababayan si T4. Huwag din kakalimutan ang galing at husay ng setter at libero. Tiyak na magpapasabog ng husay sina Doan T. Lamuan at Nguyen Candang. Higit sa lahat, huwag basta-basta magpapatalo sa home court advantage ng Vietnam. Dahil tiyak ko na gagamitin ito ng Vietnam para sa inaasam na defeat ng Alas Pilipinas. Glory days ng Pinas sa Southeast Asian Volleyball League, ibabalik ng Alas Pilipinas. Matatandaan huling nakakuha ng medalya ang Pinas noong 2019 pa, kung saan nakuha ng Pinas ang bronze medal sa parehong leg ng nasabing event. Ngayong 2024 CV League, layunin ng Pinas na ibalik ang glory days nito sa naturang patimpalak. Muli na namang masisilayan ng mga masusugid na tagahanga ang galing ng bawat manlalaro. Nariyan ang leadership mula sa mga veteran, Gia de Guzman at Don Katindig. Ipapamalas ng bagong miyembro ng Alas na si Alyssa Solomon ang husay nito bilang isa sa pinakamatangkad na opposite hitter ng liga. Isang towering 6'3" power opposite, isang international caliber player na produkto ng National University Lady Bulldogs. Aasahan ng Pinoy volleyball fans na bibigyan ng matinding laban ni Alyssa Solomon ang Team Thailand, Indonesia and host nation Vietnam. Ang mga starter ng bayan na si Gia, Cici, Bella, Fifi, Thea, Don at Alyssa, na handang isugal ang kaligtasan para sa minamahal na bayan, kung saan handang lumipad ang mga ito upang bigyan ng tagumpay ang bayan. Laban Pilipinas, puso, abangan ang unang laban ng Alas sa CV League, Team Philippines versus Team Vietnam, August 2, 2024, 8 p.m. Nakita ko kasi as partner ng Alas Pilipinas and nakasama ko yung mga bata. Sobrang laki ng improvement and sobrang laki pa ng
igagaling ng team na to. Siyempre proud ako sa naging part ako nito. Siyempre happy lang ako lagi kasi ito yung time para mag-improve din, para mag-grow as a player, and para pa mayroon pa ako matutunan sa mga kasama ko po. Nakalaban ako sa NBC 2022 and Ito tinalo din sila, no? Hindi pa po. Ano yung masasabi mo po sa number 10 na bago lang kasi naglaro yun? So, ano masasabi mo sa kanya? Nakalaban ko po siya. Kasama ko sila sa Ani Ceci. Pero hindi pa siya talaga naglalaro the whole game. So, ito yung game na talagang babad siya. And talagang nag-perform siya ng sobra sa atin. Pinagandaan tayo. And nakita naman natin kung gaano karami ang nakontribution sa team nila. So, at least nakita natin, naramdaman natin against Pilipinas kung paano yung ilalaro nila. Ano yung feeling na naglalaro ka ulit sa Pilipinas? Siyempre proud ako sa naging part ako nito. Siyempre happy lang ako lagi kasi ito yung time para maging player, para mag-grow as a player, and para pa meron pa akong matutunan sa mga kasama ko. Ano from outside, naging libero, outside curriculum. Kamusta sila yung mga huling nakaraang araw entering this game, yung goal mo uncertain, pero ngayon, nakapaglaro ka naman natin. Dahil nga, siyempre hindi natin na-expect yung mga nangyayari sa loob ng game namin. So, doon tayo focus sa kung paano masasolve yung problema. So, ako naman, kung ano lang ibibigay sa akin ni Coach, gagawin ko naman yung best ko, yung part ko, para lang